Filman TV. Ben Yeager. Kabanata 6 na Just a Fight, Who's Afraid of Whom Tingting walang magawang umiling, sa pag-aakalang ang batang ito ay isang tunay na manhid. Sa dinami-dami ng kalaban, at sa ganitong klaseng lugar, hindi niya alam na magtago. Malamig ding sumangot ang nasa ikalawang palapag na may hawak na tabako at naghanda ng bumalik sa kanyang silid. Sa puntong ito, nakiisa ang ilan sa mga nanunood na nasa labas, bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Boss Fang. Biglang tumawag ang binata sa ikalawang palapag. Ang nasa middle-aged na lalaki pala ang may-ari ng bar na si Fang Kuohai. Nagulat si Fang Kuohai nang tawagin siya ng kanyang mga nasasakupan, pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba. Sa kanyang pagtataka, nakita niya si Ben Yeager na naglalakad na mag-isa, hindi nakatitig sa kanyang mga paa, habang ang mga tao ay nakatingin sa kanya na parang isa siyang halimaw. Kawili-wili, ang batang ito ay may ilang mga kasanayan, sabi ni Fang Kuohai, pagkatapos ay naglakad pabalik at sumandal sa rehas ng ikalawang palapag. Nang makita si Ben Yeager, si Tingting mismo ay nagulat, pagkatapos ay tumigil sa kanyang trabaho para bantayan siya. Si Ben Yeager ay tila walang pinsala, ni isang punit sa kanyang damit. Hindi pinansin ni Ben Yeager ang iba at bumalik sa kanyang upuan, sumulyap kay Tingting, isa pang beer, mahinahong sabi niya. Paalisan ang lahat, magsasara na tayo ngayon, bili ni Fang Kuohai sa mga nakapaligid sa kanya. Pagkatapos magsalita, dahan-dahan siyang bumaba mula sa ikalawang palapag. Huminto rin ang musika sa bar, at ang mga nasa ibaba, na naramdamang may mangyayari, lahat ay nag-walk out, na nanghihinayang hindi sila maaaring manatili upang masiyahan sa palabas. Ilang minuto lang ay tumahimik na ang loob ng bar. Mabilis na inayos ni Tingting ang kanyang mga gamit at umalis. Dito lang siya nagtatrabaho, tutal, hindi naman kailangang makisali sa mga gawain ng bar. Nag-aalala lang siya na baka hindi makita ni Ben Yeager ang araw sa susunod na araw. Sa loob ng bar, isang grupo ng mga lalaki ang umikot kay Ben Yeager sa gitna, habang patuloy lang siya sa pag-inom, na parang walang nangyari. Boss Fang, may mga galaw ang batang ito. Mag-ingat ka, sabi ng isang lalaking may namamaga ang mukha na nakatayo sa tabi ni Fang Kuohai. Kagagaling lang niya kay Ben Yeager at hindi pa rin alam kung ano ang nangyari nang matagpuan niya ang sarili niyang nakahandusay sa lupa. Anak, ang lakas ng loob mo, alam mo ba kung nasaan ka? Lumapit ang bodyguard ni Fang Kuohai para sabihin. Uminom lang si Ben Yeager ng kanyang beer, hindi siya pinansin, na naging dahilan ng malamig na pagsinghot ng bodyguard sa kanyang puso, handang kumilos. Pagkatapos ng lahat, siya ang nangungunang bodyguard ni Fang Kuohai, at sa ganoong katayuan, ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay malalim. Ang bodyguard, na pinangalanang Shi Jian, ay isang dating sundalo. Bumalik sa militar, siya ay isang kapansin-pansing figure. Noong ang kanyang ama ay may malubhang karamdaman at lubhang nangangailangan ng pera, walang sinuman sa paligid niya ang handang tumulong. Sa wakas, si Fang Kuohai ang nagbigay sa kanya ng pera. Bagamat hindi nakaligtas ang kanyang ama, nagpasya si Shi Jian na manatili sa tabi ni Fang Kuohai upang suklian ang kabutihan. Anak, anong pangalan mo? Itinaas ni Fang Kuohai ang kanyang kamay para pigilan si Shi Jian, pagkatapos ay kumuha ng baso at umupo sa tabi ni Ben Yeager. Nang makitang pumasok ang amo, dinampot ni Ben Yeager ang kanyang baso bilang pag-ihaw, ininom ang lahat ng alak, tinatawag akong Ben Yeager, kararating lang sa bayan, sabi niya, at humarap kay Fang Kuohai. Oh, bago sa bayan, Ang mga mata ni Fang Kuohai ay kumikinang sa katalinuhan. Hindi lamang para sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ngunit napapaligiran ng napakaraming tao at pinapanatili pa rin ang ganoong katahimikan, isang bagay na hindi kayang makamit ng mga ordinaryong tao. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paghampas sa aking mga lalaki? Tanong ni Fang Kuohai. Hindi ko alam, wala rin akong pakialam. Ito ay isang bar. Gusto ko lang pumunta dito para uminom, sagot ni Ben Yeager at kinuha ang bote sa tabi ni Fang Kuohai, nagbuhos ng isa pang baso. Dahil hindi mo alam, hayaan mo akong sabihin sa iyo.
Nagdudulot ng gulo sa aking bar, ang magaang parusa ay ang baliin ng mga kamay at paa. Ang mabigat ay ang makipagkita kay Haring Yan, malamig na sabi ni Fang Kuohai. Oh! Kaya maituturing ba akong isang magaang kaso o isang malubha? Ang mga mata ni Ben Yeager ay nakatitig kay Fang Kuohai na parang matalas na talim. Ang mga tao sa paligid nila, na nakikita ang kilos ni Ben Yeager, ay nangangati na sumugod. Ang ganitong mga okasyon ay bihira. Sanay na silang mang-aapi ng iba, halos hindi na humarap sa hamon. Ngayon ay nakatagpo ng isa, gusto nilang magpakitang gilas. Tumawa si Fang Kuohai at sinabing, talagang malubha ka. So ngayon na ang katapusan ko dito. Humph, good mood ako ngayon. Dagdag pa, nakikita mong bago ka sa lungsod. Well, kung matatalo mo ang bodyguard sa likod ko, pakakawala na kita, sumulyap si Xiong Kuohai kay Shi Jian. Kumpiyansa na tumanggo si Shi Jian kay Fang Kuohai. Bakit ako makikinig sa iyo? Sinabihan mo akong lumaban, at gagawin ko lang. Sino ka sa tingin mo? Hindi nagpapasalamat na sabi ni Ben Yeager. Siyempre, maaari mo ring piliin na huwag lumaban, ikaw ang bahala, sabi ni Fang Kuohai, na bumantong hininga, handang bumalik sa itaas, habang ang kanyang mga kapatid ay nakahawak sa kanilang mga sandata, na handang kumilos. Sige, sige, lalaban ako. Dalhin mo, bata, humakbang si Ben Yeager patungo sa gitna, hindi sa natatakot ako sa iyong mga numero. Sa tingin ko lang ay masyadong nakakahiya para sa iyo kung itumba ko kayong lahat, deklara ni Ben Yeager. Bastos na bata, itigil mo na ang kalokohan mo, sabi ni Shi Jian, hindi na nag-abala pa sa mga salita. Kakaunti lang ang mga karibal niya sa militar, at ngayon, kinut siya ng isang batang punk, nag-aapoy ang kanyang galit, sabik na turuan si Ben Yeager ng leksyon. Si Ben Yeager, na nakaharap. Si Ben Yeager ng leksyon. Si Ben Yeager, na nakaharap sa isang kalaban na may higit sa average na pangangatawan at mabilis na paggalaw, alam na siya ay isang batikang manlalaban na may makabuluhang mga kasanayan, at sa gayon ay hindi nang ahas na maging pabaya. Habang lumilipad ang mga suntok ni Shi Jian, mabilis na tumabi si Ben Yeager para iwasan sila. Nang makuha ang bungad, walang humpay na sumuntok si Shi Jian. Gayunpaman, umiwas lang si Ben Yeager sa kaliwat kanan na para bang wala siyang pagkakataong lumaban. Nagsaya ang mga nasa paligid nila nang makita nila si Shi Jian na tila ikinulong si Ben Yeager. Ang apat na nabugbog kanina ay lalo na umaasa para kay Shi Jian na bigyan si Ben Yeager ng tunog na paghagupit, para makaganti para sa kanila. Kahit na agresibo ang pagdiin ni Shi Jian, hindi siya nakarating ng kahit isang suntok. Si Ben Yeager ay parang madulas na igat sa tubig, imposibleng mahuli. Paulit-ulit siyang umatras hanggang sa napaatras siya sa isang sofa na walang paraan palabas. Anak, tingnan natin kung saan ka magtatago this time, sabi ni Shi Jian at sumuntok. Nang walang pagtakas, nanindigan si Ben Yeager. Nang halos umabot na ang kamao ni Shi Jian sa kanyang mukha, biglang umiwas si Ben Yeager at umiwas sa suntok, pagkatapos ay sinampal ng malakas na nakabukang palad ang mukha ni Shi Jian. Ang nakapaligid na karamihan ng tao ay nanunood sa gulat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Malinaw na nangingibabaw noon si Shi Jian, ngunit paano siya natama ng biglaan? Nakaramdam ng kahihiyan sa harap ng kanyang mga kapatid, umungol si Shi Jian at sinuntok muli si Ben Yeager, na hindi pa rin natinag, na naghatid ng isa pang sampal kay Shi Jian. Kabanata 7 The beautiful policewoman is not to be messed with. Sinampal ni Ben Yeager si Shi Jian ng 3 sunod-sunod na beses, na tuluyang nawalan ng malay. Ipaglalaban kita hanggang dulo, sigaw ni Shi Jian, nakadilat ang mga mata, handang labanan si Ben Yeager sa lahat ng mayroon siya. Sa katunayan, hindi ganoon kaina si Shi Jian. Buti na lang minamaliit niya ang kalaban sa simula. Dagdag pa, sa patuloy na pag-iwas ni Ben Yeager, pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay, sa pag-aakalang makakaiwas lang si Ben Yeager at hindi talaga lumaban. Samantala, sinamantala ni Ben Yeager ang pag-iwas upang masukat ang bilis at lakas ng mga suntok ni Shi Jian, at sa ganoong paraan siya nakatama ng tumpak. Sige,
Umatras, sabi ni Fang Kuohai matapos makitang natalo si Shi Jian, pagkatapos ay sinenyasan ang kanyang mga tauhan na hilahin siya palayo. So ikaw si Ben Yeager, ha? Hindi masama. Interesado ka bang magtrabaho para sa akin? Nabalitaan ni Fang Kuohai na si Ben Yeager ay kara-rating lang sa lungsod na ito, at ang batang ito ay parehong bata at may kasanayan, na naging dahilan upang siya ay maging target para sa iba pang mga kapangyarihan na masigasig na mag-recruit. Dahil nandito si Ben Yeager, natural na ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Para magtrabaho dito. Napakamot ng ulo si Ben Yeager, nakasimangot, nagbabayad ka ba? Haha, syempre, ginagawa namin. Maaari kang maging komportable tungkol dyan, hindi ka magkukulang, sabi ni Fang Kuohai, nang makitang isinasaalang-alang ni Ben Yeager ang ideya at mabilis na sinubukan siyang hikayatin. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, mahinang bamulong si Ben Yeager, well, wala pa rin akong trabaho ngayon. Tumangala siya kay Fang Kuohai at sinabing, anong uri ng trabaho ang gagawin ko rito? I won't do anything illegal, you know, mukha niya ang larawan ng inosente. Nagulat si Fang Kuohai sa una, pagkatapos ay tumawa, hindi ka namin hihilingin na gumawa ng anumang bagay na labag sa batas, kaunting gawain ng bodyguard. Hindi, kailangan ko pang pag-isipan pa. Kung kayo ay nasasangkot sa anumang bagay na labag sa batas, hindi ko nais na maging kasabwat, sabi ni Ben Yeager, umiling-iling. Tumango si Fang Kuohai at ngumiti, walang problema. Bibigyan kita ng 1 linggo para magdesisyon. Maaari kang pumunta at hanapin ako anumang oras sa loob ng linggong iyon. Buksan mo ang pinto, palabasin mo siya. Nang hindi nagtagal, umalis si Ben Yeager nang mabuksan ang pinto. Sa sandaling lumabas si Ben Yeager, may ibinulong si Fang Kuohai sa tenga ni Shi Jian at pagkatapos ay umakyat sa itaas. Pagbalik ni Ben Yeager sa hotel, pasado 2:00 na ng madaling araw. Ang lahat ay nagpapatuloy ayon sa kanyang plano. Hindi siya sumang-ayon sa lugar na magtrabaho para kay Fang Kuohai ngunit sa halip ay lumikha ng isang ilusyon ng serendipity, sa halip na isang sadyang pagsasaayos sa kanyang bahagi. Nang magising si Ben Yeager mula sa kanyang pagtulog, pasado 11:00 na ng umaga. Matamlay na lumalawak, nakaramdam siya ng lubos na pagka-relax, hindi tulad ng dati na hindi pa siya nagkaroon ng ganitong karangyan. Mabilis siyang nag-freshen up, nagpalit ng bagong set ng damit, pero basag-basag pa rin ang mga ito. Hindi niya ito pinansin at bumaba para kumain ng mabilis bago lumabas. Sa kanyang pag-alis ng hotel, ang 2 attendant ay nag-isip na ang mga damit ni Ben Yeager ay dapat na isang internasyonal na tatak, marahil ito ay isang fashion sa ibang lugar. Sa pag-iisip na iyon, nakita nilang mas kaakit-akit si Ben Yeager, ang kanyang malungkot na hitsura noong una siyang dumating ay nakalimutan na ngayon. Dahil walang partikular na gagawin, random na pumara ng taxi si Ben Yeager. Para saan, sir? Tiningnan ng driver si Ben Yeager pataas at pababa, halata sa kanyang mga mata ang paghamak. Magmaneho ka lang sa paligid ng lungsod saglit, walang pakialam na sabi ni Ben Yeager. Saan mo ba talaga gustong pumunta? Pinindot ng driver. Sabi ko magmaneho ka na lang, stop talking bullshit, pinandilatan ni Ben Yeager ang driver. Ang driver, na nagpipigil sa kanyang inis, ay hindi na nagtanong pa at pinaandar na ang sasakyan, pasulong. Masasabi niyang bago si Ben Yeager sa lungsod, marahil ay hindi masyadong pamilyar dito, kaya ang pagmamaneho sa paligid ng lungsod ay tila makatwiran. Nagpatuloy sila, at sa una, ang driver ay lubos na nasiyahan, sa pag-aakalang siya ay nakakuha ng isang madaling marka at malapit ng gumawa ng isang disenteng halaga. Ngunit habang ang biyahe ay nagpapatuloy, lalo siyang nababalisa. Si Ben Yeager ay hindi nagpakita ng tanda ng pagnanais na huminto. 2 beses na silang naglibot, at pupunta pa rin sila. Sir, 5:00 na, at uuwi na sana ako ngayon, sabi ng driver sa malumanay na boses. Tumugon si Ben Yeager na parang ngayon lang niya napagtanto ang oras, oh. Pagkatapos ay dapat kang umuwi. Hahanap ako ng iba. Pagkasabi noon, naghanda si Ben Yeager na lumabas ng sasakyan. Pero hindi ka pa nagbabayad? Tanong ng driver, nakatingin kay Ben Yeager na may pag-aalala.
Sa simula pa lang ay nag-aalala siya na si Ben Yeager ay walang pera ngunit nahihiya siyang magtanong dahil sa pagmamalaki. Ang makita ang pag-uugali ni Ben Yeager ay nadagdagan ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos baklatin ang lahat ng kanyang bulsa, ngumiti si Ben Yeager ng paumanhin sa driver, "Pasensya na po master, mukhang wala po akong dalang pera ngayon. Paano ito, hintayin mo ako sa entrance ng Siangyan Hotel bukas ng umaga, at ihahatid kita sa iyo pagkatapos." Siangyan Hotel, ha? Siya ay walang iba kundi isang hamak, naisip ng driver sa kanyang sarili, ngunit hindi niya ito pinahalata at nagmaneho. "Nag-aalok ka bang bawiin ako? Guro, ikaw ay masyadong mabait. Tunay na isang mabuting Samaritano. Wala pa akong nakilalang kasing ganda mo," pinuri ni Ben Yeager ang driver. "Sige, nakarating na kami sa bahay mo," sabi ng driver habang inihinto ang sasakyan sa harap ng Public Security Bureau, pagkatapos ay lumabas at kinaladkad si Ben Yeager papasok ng gusali. Sa loob ng Public Security Bureau, ipinaliwanag ng driver ang sitwasyon sa isang pulis, na nagalit din nang marinig ito. "Hoy, ikaw pala anak. We really do have a twist of fate," sabi ng isang pulis, nagmamadaling lumapit nang makita si Ben Yeager. "Sino ang may twist ng kapalaran sa iyo? Sino ka ba? Isipin mo ang sarili mong negosyo at layuan mo ako," sabi ni Ben Yeager. "Hey, sige anak. Nakatakas ka last time, pero hindi ka makakatakas ngayon," sabi ng pulis. Pagkatapos niyang magsalita, naglabas siya ng pesos at inilagay kay Ben Yeager. Nagmamasid ang driver, natigilan, nang maisip niya na ang binata sa kanyang harapan ay isang nakagawiyang nagkasala. No wonder hindi siya mukhang mabuting tao. "Kuya Wang, ano ang nangyayari?" Lumapit ang isang babaeng opisyal at nagtanong. "Linlin, itong batang ito. Sinipa niya ako sa istasyon ng tren noong nakaraan at tumakbo. Kung hindi lang siya naging mabilis, gagawin ko," tumigil si Officer Wang sa pagsasalita at ikinuyong ang kanyang kamao na parang handang sumuntok sa kung sino man. Sa sandaling iyon, napansin si Ben Yeager na diretsyong nakatingin sa babaeng opisyal na nagngangalang Linlin. Malaki ang mata niya at maputi ang balat, at nakasuot ng uniforme na may kumpiyansa at poise. "Anong tinitingin-tingin mo, maruming hooligan?" Nagalit si Su Linlin nang makita niya si Ben Yeager na nakatitig sa kanya. "Hoy, hindi ka pwedeng magkamali ng pagbibintang sa isang mabuting tao. Sinong tinatawag mong hooligan? Ako ay isang mabuting sosyalistang kabataan kung makakita man ako ng isa. Kung hindi dahil sa napakalinis at malinis mong tingnan, hindi ko ito pababayaan," sabi ni Ben Yeager, na mukhang mali. "Sino ang hindi mo bibitawan? Sabihin mo ulit iyan," pinandilatan ni Su Linlin si Ben Yeager. Si Su Linlin ay kilala bilang kagandahan ng Public Security Bureau, at kahit ang kanyang mga superior ay alam ang magandang bulaklak sa kanila. Kahit na siya ay napakaganda, walang matagumpay na nanligaw sa kanya. Si Officer Wang ay nagkataong isa sa mga manliligaw niya. "Tingnan mo yan, tingnan mo, ang cute mo kapag galit. Pansinin mo pa ako ng ilang beses," sabi ni Ben Yeager, pinalaki si Su Linlin mula ulo hanggang paa. "Ikaw. Halimaw ka," ang mukha ni Su Linlin ay namula sa galit, at tinadyakan niya ang kanyang paa at sumigaw. Hindi na nakatiis si Officer Wang at tinulak si Ben Yeager ng malakas. "Linlin, huwag kang magalit. Tuturuan kita ng leksyon mamaya." Kabanata 8. The kid is still a virgin. Ngayon na napagtanto ng driver na si Ben Yeager ay isang nakagawiyang nagkasala, bumantong hininga na lamang siya, nagbitiw sa kanyang malas, nagbigay ng kanyang pahayag, at agad na umalis. Itinulak ni Officer Wang Ming si Ben Yeager sa silid ng interogasyon at pagkatapos ay naglabas ng isang notebook upang simulan ang pagre-record. "Pangalan? Tinatanong kita pangalan mo," sigaw ni Wang Ming. Nakatingin lang si Ben Yeager sa kisame ng walang pakialam, na natiling tahimik. "Huwag mong isipin na makakatakas ka sa hindi mo sasabihin, anak," galit na sabi ni Wang Ming. "Hindi kita kakausapin. Tawagan mo si Linlin, kakausapin ko lang si Linlin," sabi ni Ben Yeager nang hindi man lang sumulyap kay Wang Ming, malinaw na walang paggalang sa kanya. Nang marinig ang pangalang Su Linlin,
Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Wang Ming. Su Linlin. Iyon ang babaeng matagal na niyang kinagigiliwan, hindi lamang siya maganda, ngunit ang kanyang ama ay kalihim din ng Municipal Political and Legal Committee, isang deputy department level na opisyal na may makabuluhang kapangyarihan. Kung mapalapit siya sa kanya, walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Tumayo si Wang Ming at palihim na pinatay ang kamera. Pagkatapos ay pumunta siya sa pinto at nilock iyon. Nakaramdam pa rin siya ng bahagyang kirot sa kanyang dibdib dahil sa sipa na ibinigay sa kanya ni Ben Yeager noong araw na iyon. Si Wang Ming ay isang taong hindi kailanman nagbigay ng sama ng loob na hindi nasagot, ngunit bilang isang pulis, hindi niya masabi ng hayagan si Ben Yeager, kaya binalak niyang samantalahin ang sitwasyon para maturuan siya ng magandang aral. Anak, kahit isang Diyos ay hindi makapagliligtas sa iyo ngayon, naisip ni Wang Ming sa kanyang sarili, pagkatapos ay lumapit kay Ben Yeager, sinusubukang hawakan ang kanyang ulo. Sa sandaling isara ni Wang Ming ang pinto, handa na si Ben Yeager. Ngayon, nang makita ang kanyang kalaban na nakatayo sa kanyang harapan, walang awa niyang sinipa palabas ang tiyan ni Wang Ming. Hindi inaasahan ni Wang Ming na ang batang ito ay maglalakas loob na mag-aklat sa isang istasyon ng pulisya at nahuli siya ng hindi nakabantay. Siya ay pinalipad sa pamamagitan ng sipa ni Ben Yeager, na bumagsak sa mesa sa likuran niya ng malakas na putok. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa loob? Sa sandaling iyon, narinig ni Su Linlin at ng ilang iba pang mga pulis sa labas ang kaguluhan at nagsimulang kumatok sa pinto ng madalien. Tulong, tulong, binubugbog ng mga pulis ang mga tao, tulong. Nagsimulang sumigaw si Ben Yeager na parang kinakatay. Bilis, buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto. Kinatok ni Su Linlin ang pinto, sumisigaw. Sa loob, marahas na pinandilatan ni Wang Ming si Ben Yeager, kinasusuklaman niya ang lalaki. Kung hindi lang si Su Linlin ang kumakatok sa pinto, naayos na sana niya si Ben Yeager. Itinuwid ni Wang Ming ang mesa at inalis ang bakas ng paa sa kanyang katawan, huminga ng malalim. Pagkatapos ay pumunta siya sa pinto at binuksan ito. Wala lang, naglalako lang kami, tumawa si Wang Ming. Tiyak na hindi niya sasabihin sa lahat na sinapak siya ni Ben Yeager kung gaano ito kaiya, at ang iba ay hindi hahayaang mabuhay ito. Ganyan ka ba magtanong sa isang sospek? Alam mo namang bawal ang manakit ng tao, di ba? Pinandilatan ni Su Linlin si Wang Ming. Hindi niya alam na si Wang Ming pala ang sinipa. Namumula si Wang Ming sa loob, ngunit kailangan niyang magpanggap na isinasa puso ang leksyon. Oo, ito ay ang kawalan ko ng konsiderasyon, sabi ni Wang Ming, na may pilit na ngiti. You little wench. Once I get you, I'll make sure you pay. Bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga bago lumabas. Walang magawang umiling si Su Linlin sa gawin ni Wang Ming, pagkatapos ay pumasok sa silid ng interogasyon upang i-on ang kamera at magsimulang magtanong. Pangalan. Regular na tanong ni Su Linlin. Pangalan. Nakatuon sa pag-aayos ng mga bagay at hindi naririnig ang tugon ni Ben Yeager, nagtaas siya ng boses at inulit ang tanong. Pagkatapos ay tumingala siya at nakita si Ben Yeager na nakatitig sa kanya, halos maglaway. Kagandahan, ikaw, iyong. Anong ibig mong sabihing iyo? Saan ka ba tumitingin, pervert ka? Tanong ni Su Linlin, ang kanyang presensya ay namumuno. Naando ang iyong button, tumawa si Ben Yeager. Mabilis na tumingin sa ibaba si Su Linlin at nakita niya na ang kanyang uniforme ng pulis ay masyadong masikip, na nagbukas ng isang buton. Sa sobrang init ng panahon, wala siyang masyadong suot sa ilalim at sa kanyang pagkadismaya, napagtanto niyang hindi niya sinasadyang inilantad ang kanyang sarili. Ikaw na walang hiyang bastard, madungis na bastos, napakasama at mababa, nagmamadaling tumalikod si Su Linlin upang i-fasten ang kanyang butones, ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan, hindi nang ahas na tumingin muli kay Ben Yeager. Paano ako naging rogue? Hindi naman kita hinawakan o hinalikan, di ba? Ako ay isang ganap na mabuting binata. Huwag kang mali sa isang inosenteng tao, protesta ni Ben Yeager nang may hinaing. Hindi mo nakita ang mapanlinlang na tingin na ibinigay sa iyo ni Officer Wang. Ngayon ay talagang masama iyon. Hindi na makatiis, tumalikod si Su Linlin at lumabas ng pinto.
Nang nasa labas na siya, sa wakas ay inayos na niya ang sarili. Wang Ming, ang tanga, bakit hindi niya sinabi sa akin? Pinahiya niya ako ng husto. Pagkaalis ni Su Linlin, walang ibang dumating para makita si Ben Yeager. Makalipas ang halos 10 minuto, nang makitang walang darating, nagsimulang sumigaw si Ben Yeager. Hey there, kahit sino. Kailangan kong tumae, kailangan kong umihi, bilisan mo, hindi ko na kaya. Para saan ang ingay? Darating si Officer Wang para alagaan ka, sigaw ng isa sa mga lalaki habang binubuksan ang pinto. Opisyal, hindi ko kaya. Sumasakit ang tiyan ko, madudumihan ang pantalon ko, mabilis, mabilis, nako, hindi ko na kaya, napahawak si Ben Yeager sa kanyang tiyan, na nagkukunwaring nahihirapan. Maghintay ka lang, ang opisyal, nang makita ang estado ni Ben Yeager, ay dali-dali siyang hinayla patungo sa banyo. Maya-maya ay dumating si Wang Ming, ano na, Xiao Liu. Ang batang dinala mo ay malapit ng dumihan ang kanyang pantalon. Mas mabuting alagaan mo siya, sabi ng opisyal na nagngangalang Xiao Liu, na maluwag sa loob na ibigay si Ben Yeager kay Wang Ming. Ngumisi ng masama si Wang Ming kay Ben Yeager at lumingalinga sa paligid upang matiyak na walang nakatingin. So, anak, dumihan mo na ang pantalon mo, ha? Oo, hindi ko mahawakan. Ako na ang bahala dito, sabi ni Ben Yeager, kunwari ay nagsisimulang tanggalin ang kanyang pantalon. Bumangon ka, hinatak siya ni Wang Ming, nang makita ang mga kilos ni Ben Yeager. Kung iyon ang kaso, kung gayon ikaw ay nasa para sa isang paggamot. Pagkatapos sabihin iyon, kinaladkad ni Wang Ming si Ben Yeager papunta sa kotse at umalis. Saan mo ako dadalhin? Hindi mo naman iisipin na mag-settle ng personal scores, di ba? Sabi ni Ben Yeager. Tumingin si Wang Ming kay Ben Yeager, sumangot lang ng malamig, at walang sinabi. Pagkaraan ng ilang minuto, hinayla siya ni Wang Ming palabas ng kotse at papasok sa isang kulungan. Ano? Anong krimen ang nagawa ko para ikulong mo ako dito? Hindi, gusto kong mag-apela, gusto kong makita ang aking abogado, protesta ni Ben Yeager. Magkita ka ng abogado. Sa palagay mo ito ay Amerika o isang bagay? Ibinigay ni Wang Ming si Ben Yeager sa isang prison guard, bumulong ng ilang salita sa kanya, at pagkatapos ay umalis. Dahil hindi hayagan ni Wang Ming na makitungo kay Ben Yeager, gagamitin niya ang mga lalaki sa kulungan para bigyan ng magandang bugbog ang bata, para maibsan ang kanyang malalim na puot. Who knows? Bukas. Baka masodomize pa ang bata, tinuturuan siya na huwag maging masyadong mayabang. Binigyan ni Wang Ming ang gwardya ng isang matalim na ngiti, Kuya Guard, bago lang ako dito, mangyaring alagaan mo akong mabuti, sabi niya. Itigil mo na ang iyong pag-iingay at pumasok ka, ang gwardya, na natanggap na ang pahiwatig ni Wang Ming, ay walang intensyon na magpakita kay Ben Yeager ng anumang kabaitan. Dinala niya si Ben Yeager sa lugar na may mataas na seguridad, at itinapon siya sa isang silid. Bago umalis, sinigurado niyang, bago ang batang ito, ilang araw na lang mawawala. Hindi pa rin siya nagalaw. Pagkatapos ng pag-irap, naglakad na siya palayo. Kabanata Siyam, isang sampal na dapat tandaan, kumusta, mga kuya, kara-rating ko lang at umaasa sa inyong pangangalaga. Natapos magsalita si Ben Yeager at pagkatapos ay humanap ng sulok na mauupuan. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumapit kay Ben Yeager ang 5 preso mula sa bilangguan. Lahat sila ay paulit-ulit na nagkasala na nagtagal doon at sa makatuwid ay may ilang pakikitungo sa mga gwardya ng bilangguan. Naiintindihan nila ang bawat galaw at bawat salita ng mga gwardya. Dahil itinapon ng mga gwardya ang batang ito dito, medyo malinaw. Sa loob ng Jianghu Bar. Well, naisip mo ba? Ano ang background ng batang ito? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa isang sofa na may dalang tabako, na walang iba kundi si Fang Kuohai. Kaka-rating lang ng batang iyon sa ating lungsod ilang araw na ang nakakaraan. Sa kanyang unang araw, binugbog niya ang isang pulis, at saka, huminto si Shi Jian bago nagpatuloy, at ngayon ay nakakulong na siya sa kulungan. Ano, nakulong siya sa loob ng isang araw? Medyo naaliw si Fang Kuohai.
Nang umalis si Ben Yeager, seryoso niyang sinabi na hindi siya dapat gumawa ng anumang bagay na labag sa batas, ngunit narito siya, nasa kulungan ilang sandali lang. Ikinuwento ni Shi Jian ang buong kwento, at tumanggo si Fang Kuohai bilang pagsang-ayon, ang batang ito ay talagang may ugali ng mga kaedad natin. Sa Public Security Bureau, si Wang Ming ay naglalaro ng computer, paminsan-minsan ay may ngiti sa kanyang mukha, mukhang natutuwa. Ah, Linlin, dumating ka na. May sasabihin ako sa iyo. Ang mukha ni Wang Ming ay nagniningning na may matingkad na ngiti, ngunit para kay Su Linlin, malinaw na may masamang hangarin ito. Sinulyapan ni Su Linlin ang kanyang damit ng walang malay. Sa karanasan mula sa huling pagkakataon, nagkaroon siya ng kaunting anino sa pag-iisip, panapanahong tinitingnan kung ang kanyang mga damit ay protektado ng mabuti. Pakiusap, tawagin mo ako sa aking buong pangalan, ako si Su Linlin. Masungit na sabi ni Su Linlin. Nagulat si Wang Ming, hindi alam kung saan niya muling nasaktan ang miss na ito. Linlin, may sasabihin ako sa iyo, naghiganti ako para sa iyo. Masayang tumingin si Wang Ming kay Su Linlin, umaasang makakita ng kaunting saya sa mukha nito, ngunit nabigo siya. Anong ginawa mo sa kanya? Si Su Linlin ay nagsalita pa rin ng walang ekspresyon. Kinulong ko siya sa bilangguan, kasama ang mga umuulit na nagkasala. Maghihirap siya this time, tingnan natin kung mananatiling mayabang ang batang ito. Pagmamalaki ni Wang Ming. Kalokohan, hindi mo ba ginugulo ang mga bagay-bagay, paano mo magagawa iyon? Malinaw na alam ni Su Linlin ang katangian ng mga umuulit na nagkasala. Kung nanatili ang batang iyon sa mga umuulit na nagkasala, hindi maiiwasang mabugbog siya, baka napilayan na siya. Nang makitang hindi masaya si Su Linlin bagkus ay galit, nakaramdam si Wang Ming ng hindi maipaliwanag na sarap sa kanyang puso. Bilisan mo, ilabas mo siya dyan. Sabi ni Su Linlin at dirdiretsyong naglakad patungo sa labas. Nag-aatubili at dahan-daw ang inayos ni Wang Ming ang kanyang mga damit. Maya-maya lang, biglang huminto sa pintuan ang isang itim na sedan, at bumaba sa kotse ang isang medyo may edad na lalaki. Director Lei, dumating ka na. Oh, narinig ko na may narestong nagngangalang Ben Yeager. Sabi ni Lei Tingfeng. Si Lei Tingfeng ang direktor ng bureau na ito, at kadalasan ay hindi siya pumapasok sa trabaho maliban kung may nangyari. Director Lei, hello, inaresto ko ang taong iyon. Nang makita ni Wang Ming na si Director Lei ay nagtatanong tungkol sa bagay na ito, mabilis siyang humakbang para ipakita. Director Lei, hindi mo alam, ang batang iyon ay masyadong tuso, kailangan ko ng maraming pagsisikap para mahuli siya. Pagmamalaki ni Wang Ming. Nasaan siya? Tanong ni Director Lei na may malamig na ekspresyon. Ang batang iyon ay nakakulong kasama ng mga kriminal, at papaalisin ko sana siya, nagmamadaling sabi ni Su Linlin nang makita niya si Wang Ming na nawalan ng sasabihin. Ano? Nakakulong siya kasama ng mga kriminal. Anong krimen ang ginawa niya? Malinaw na hindi inasahan ni Direk Lee na magiging ganito kaseryoso ang sitwasyon. Hinayla siya ni Su Linlin papasok sa kotse, at pumasok din si Wang Ming. Sa kotse, sina Su Linlin at Director Lei ay nagtungo sa mga kaganapan. Matapos marinig ito, pinandilatan ni Director Lei si Wang Ming, ito ay isang tahasang kaso ng personal na paghihiganti. Dumating sila sa kulungan, at mabilis na bumaba ng sasakyan sina Su Linlin at Director Lei at pumasok sa loob. Samantala, tahimik na huminto ang isa pang sedan sa likuran nila. Opisyal Wang, nasaan ang bilanggo na dinala ko noong nakaraan? Tanong ni Wang Ming sa gwardya ng kulungan sa Baikindat. Nang makitang pati ang pinuno ng istasyon ng pulisya ay dumating, alam ng gwardya ang kalubhaan ng sitwasyon. Mabilis niyang pinamunuan ang grupo sa loob ng kulungan. Kung may nangyari talaga, kailangan mong sagutin iyon, matigas na sabi ni Director Lei. Ibinabalang ni Wang Ming ang kanyang ulo at walang sinabi. Bumukas ang bakal na pinto, at humakbang si Su Linlin, naglakad papasok. Ang pangalawang silid ay ang kanilang selda, sabi ng gwardya. Nagmamadaling lumapit si Su Linlin at biglang nanlamig sa pwesto. Nang makita ang ekspresyon ni Su Linlin, alam ni Wang Ming na may nangyari at nakakaramdam siya ng kasiyahan.
Gayunpaman, nang lumapit siya at tumingin sa loob, napatulala rin siya. Ang tanging nakita niya ay ilang mga tao na pawang nakahiga sa loob ng kulungan, habang si Ben Yeager ay komportableng natutulog sa nag-iisang kama. Alin ang Ben Yeager? Bilasan mo at ilabas mo siya para sa akin, hiling ni Director Lay habang sinusulyapan niya ang mga lalaki sa sahig, tinitingnan kung sino ang may pinakamatinding sugat, mas malamang, si Ben Yeager, nakakadala lang papasok. Noon, madalas nilang ginagamit ang pamamaraang ito upang harapin ang mga masuwayang bilanggo, at palagi siyang pumikit. Sa sandaling iyon, nagising din si Ben Yeager. Nang makita niya ang napakaraming tao, mabilis siyang bumangon. Wow! Ang daming tao! Anong nangyayari? Pagkatapos mag-inat, napansin niyang naroon din si Su Linlin. Hindi niya maiwasang mapatingin sa dibdib nito. Linlin, pumunta ka rin para makita ako, ha? Namula ang mukha ni Su Linlin nang makita niya itong nakatingin sa kanyang dibdib. Pumunta ako para tingnan kung patay ka na. Hindi pa patay, no need to worry. Ang pagmamalasakit mo sa akin ay medyo nahihiya ako, sabi ni Ben Yeager sabay tawa. Walang hiya ka, sabi ni Su Linlin at tumalikod para umalis. Talagang nag-aalala siya na si Ben Yeager ay maaaring bugbugin ng mga lalaking iyon hanggang sa lumpo, ngunit tila mataas pa rin ang kanyang espiritu. Tinitigan ni Wang Ming ng blanko ang mga lalaking nakahandusay sa sahig. Ang mga lalaking ito ay pawang mga pervert na bully, at madalas niya silang pinagsasamantalahan, ngunit ngayon ang mga taong ito ay naging nakakagulat na, marupok. So si Ben Yeager iyon. Medyo nagulat din si Direk Lee habang sinusukat niya si Ben Yeager. Akala niya ay natural na siya ang may pinakamatinding pinsala, ngunit ang taong ito ay tila ganap na hindi nasaktan. Sino ka? Ewan ko sayo, wala ka naman dito para makita ako diba? Naguguluhang tanong ni Ben Yeager. Itigil mo na yang kalokohan mo. Ito ang pinuno natin, lumabas ka rito, si Wang Ming, na gustong mapabilib ang kanyang amo, ay natural na umabant at hinawakan si Ben Yeager, handang pinusisan siya. Smack! Sa pagtataka ng lahat, biglang sinampal ni Ben Yeager si Wang Ming. Hindi ka magaling, dapat magturo sa iyo ng leksyon ang sampal na ito, sabi niya. Noon, ang ibang mga kriminal ay tumayo na at umupo sa sulok. Nang makitang sinampal ni Ben Yeager ang mayabang na pulis sa harap nila, hindi sila magiging mas masaya. Lahat sila ay tumangala kay Ben Yeager nang may labis na paghanga. Kabanata 10 Street Thug 6 Revenge. Hindi inaasahan ni Wang Ming na maglakas loob si Ben Yeager na saktan siya. Tao, papatayin kita, sigaw ni Wang Ming, naghahanda na turuan si Ben Yeager ng leksyon. Hindi pa siya napahiya ng ganito, lalo pa ng isang preso. Tumigil ka, sigaw ni Lei Tingfeng. Hindi rin niya inaasahan na biglang hihilahin ni Ben Yeager ang stunt na ito. Sa maraming taon niya sa trabaho, walang nang ahas na gawin ang ganoong bagay. Ang batang ito sa kanyang harapan ay kumilos ng walang takot, malamang na mayroon siyang malakas na figure na sumusuporta sa kanya. Hindi, dapat niyang imbestigahan ng mabuti ang background ng batang ito nang makabalik siya. Hanggat hindi niya naiintindihan, mas mabuting huwag na lang niya itong hawakan. Maaari ka nang umalis, anak, sabi ni Lei Tingfeng, itinuro si Ben Yeager. Ngunit si Direktor Lei, siya ay ayaw ni Wang Ming na tumutol. Itikom mo ang iyong bibig. Tinahol ni Lei Tingfeng si Wang Ming. Sa sandaling iyon, kahit nagalit si Wang Ming, hindi siya nawalan ng dahilan. Si Lei Tingfeng ay ang kanyang direktang superior, at ang kanyang promosyon ay nakasalalay sa kanya. Kung nahulog siya sa kanya, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagtaas ng mga ranggo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi ako aalis maliban kung humihingi ng tawad ang maliit na tae na ito, sabi ni Ben Yeager, nakahiga muli sa kama at nagpatuloy sa pagtulog. Halos lumuwa si Wang Ming ng dugo sa galit. Anong sabi mo? Na dapat kong Wang Ming. Pinandilatan ni Lei Tingfeng si Wang Ming, senyales na humingi ito ng tawad kaagad. Director Lei. Tumingin si Wang Ming kay Lei Tingfeng nang hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit napaka-out of character ngayon ni Lei Tingfeng. Karaniwan, si Lei Tingfeng ay tumutupad sa kanyang pangalan at mapagpasyahan at mahusay.
Natural, iginagalang siya ng kanyang mga nasasakupan, ngunit ngayon. Nang makitang hindi nagbibiro si Lei Tingfeng, at kahit na nagngangalit siya sa galit, lumapit si Wang Ming sa kama. Sorry. Hindi ko narinig iyon. Sorry, mas malakas na sabi ni Wang Ming. Hindi ko pa rin naiintindihan iyon, mas malakas. Pasensya na. Ben Yeager, huwag kang masyadong maangas. Maaga o huli, haharapin kita. Tumalikod si Wang Ming at lumabas ng kulungan, sesubog na ang kanyang baga sa galit. You little bastard, kapag nahulog ka ulit sa kamay ko, sisiguraduhin kong papatayin kita. Pagkatapos panoorin si Wang Ming na umalis, tumayo si Ben Yeager, inalis ang alikabok sa sarili, at naglakad patungo sa exit ng hindi lumilingon. Paglabas pa lang niya ng gate ng kulungan ay may narinig siyang bumusina. Ikaw ba yan? Lumapit si Ben Yeager sa kotse at nagtanong. Emph. Sumakay ka sa kotse, sigaw ng nasa loob ng sasakyan, si Shi Jian iyon. Hindi nagtagal, sumakay si Ben Yeager sa kotse. Ang lakas ng loob mo, anak, biglang sabi ni Fang Kuohai mula sa likuran. Ikaw ba ang nagpalabas sa akin? Lumingon si Ben Yeager at nagtanong. Sino pa ba bukod sa atin? Sino ka sa tingin mo? Iritadong sabi ni Shi Jian, sabay tingin kay Ben Yeager. Anong meron sa ugali? Hiniling ko bang iligtas mo ako? Hoy, bakit may napakalaking booger sa mukha mo? Nagtatakang sabi ni Ben Yeager habang nakatingin sa mukha ni Shi Jian. Nang marinig iyon, mabilis na dinama ni Shi Jian ang kanyang mukha, ngunit wala siyang nakita. You little shit, naglakas loob ka bang lokohin ako? Sa isang tanga na katulad mo, sino pa ang aking lilinlangan? Tumawa si Ben Yeager. Maya-maya, biglang nagring ang phone ni Fang Kuohai. Mabilis na tumahimik si Shi Jian nang makita niya ito. Ano? Nangyari iyon? Tumingin si Fang Kuohai kay Ben Yeager at humagalpak ng tawa. Salamat kay Director Lee sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong bibisitahin ko siya at ipapahayag ang aking pasasalamat sa ibang araw. Pagkatapos ay ibinaba ni Fang Kuohai ang telepono. Talagang may lakas ka ng loob, bata, kahit na nangangahas kang manakit ng pulis, tumawa si Fang Kuohai. Nga pala, paano mo ako nailabas dyan? Ang kasalanang ginawa ko ay dapat ay ikinulong ako saglit, sabi ni Ben Yeager, habang nakatingin kay Fang Kuohai. Iyan ang magic ng pera. Pagkatapos ng insidenteng ito, natural na naging bahagi ng Underworld Bar crew si Ben Yeager. Ngayong nasa loob na siya, hindi na kailangan pang manatili sa isang hotel. Sa makatuwid, nag-check out siya, na iniisip na ito rin ay isang mahusay na paraan upang makatipid ng pera sa bansa. Ang mga service staff ay nag-aatubili na makita siyang umalis, na nagparamdam kay Ben Yeager na parang natulog siya sa kanila. Bagamat si Ben Yeager ay sumali sa Underworld Bar, si Fang Kuohai ay hindi lubos na nagtiwala sa kanya. Nang makalampas na si Ben Yeager sa puntong iyon, nakabantay lang siya sa bar at hindi kasali sa mga panloob na gawain. Sa bar, habang ang lahat ng iba pang mga security staff ay nakasuot ng mga suit, siya ay mag-isa pa rin ang nakasuot ng kanyang mga punit na damit. Hindi siya pinilit ni Fang Kuohai na magbago, kaya ayon. Hindi ko akalain na makakatayo ka pa rito, tumatalon-talon ng buhay, sabi ni Lan Tingting habang nagbubuhos ng isang baso ng alak para kay Ben Yeager sa bar. Alam ni Lan Tingting na sumali si Ben Yeager sa kanilang hanay, ngunit iba siya sa iba. Ang ibang mga gwardya ay laging nakakunot ang noo, parang kakawalan lang ng ama. Samantala, araw-araw siyang masayahin, walang ginawa kundi ang umupo doon, uminom. Hindi ko mapigilan, sino ba ang nagpakakaya sa akin, di ba, Sister Tingting? Sabi ni Ben Yeager, binato si Lan Tingting ng mapang-akit na tingin. Inilibot ni Lan Tingting ang kanyang mga mata sa kanya, hindi mapakali. Sa pagtatrabaho dito, madalas siyang makatagpo ng mga lalaking may masamang intensyon na sinusubukang kumilos sa kanya, ngunit kumpara sa mga iyon, medyo disente si Ben Yeager. Boss, dapat ba natin siyang alagaan dito? Sa isang sulok ng bar, 4 na lalaki ang nakaupong matamang nakatingin kay Ben Yeager. Naghahanap ka bang mamatay? Nagsisimula ng gulo dito. Alam mo ba kung sino ang amo ng lugar na ito?
Papatayin niya talaga tayo, hintayin mo lang ang mga kasama natin sa labas at huwag magmadali, sabi ng isa sa kanila. Ang iilan na ito ay ang mga street thug na nakatagpo ni Ben Yeager sa mga lansangan ilang araw na ang nakalipas. Nakatutok sila kay Ben Yeager. Mag-ingat, ang mga lalaking iyon doon ay pinagmamasdan ka sa buong oras, babala nilang tingting kay Ben Yeager sabay tingin. Ano ito, nagsisimula ka ng mag-alala sa akin. Bakit hindi ko maging asawa, sabi ni Ben Yeager, pabiro niyang binitawan ang kanyang mga salita. Drop dead, sagot ni Lantingting, tumalikod upang magpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit ang totoo, bagamat si Ben Yeager ay makinis sa mga salita at hindi seryoso, hindi naman siya masyadong masama, at medyo gwapo rin siya. Uminom ulit ng beer si Ben Yeager, pagkatapos ay bahagyang sumuray-suray habang papalabas siya. Sa labas, nagzigzag siya sa isang tahimik na kalye. Bigla siyang pinalibutan ng mga 20 tao, bawat isa ay may hawak na bakal na tubo. Anak, tandaan mo kami. Ngayon, tuturuan ka namin ng tamang leksyon. Dala mo ba ang 5,000 yuan? Tanong ni Ben Yeager sa lalaking blonde ang buhok na nagsasalita. Malapit ka nang mamatay at nanghihingi ka pa ng pera. Ikaw lang ang mag-iisip ng ganyan, sabi ng blonde-haired guy, habang nakatingin sa amo. Boys, kunin niyo na siya. Turuan ang batang ito ng magandang aral at ipaalam sa kanya na huwag pakialaman ng aking mga tao. Nang matapos siya, ang 20 ilang tao ay sabay-sabay na sumugod kay Ben Yeager. Ang blondie at ang kanyang amo, na nakayakap sa balikat ng isa't isa, ay tuwang-tuwa na nanunood. Tila naisip nila si Ben Yeager na lumuluhod sa lupa, nagmamakaawa para sa awa. Kuya, pahirapan talaga natin itong batang ito mamaya. Ipaalam sa kanya kung ano ang mangyayari kapag ginugulo niya kaming magkakapatid, sabi ng isa. Ikaw na ang bahala sa kanya mamaya, sabi ng malaamo na figure.